Pero bago po tayo dumako sa ating mga issue at mga may init na balita, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, may isang 10 years old na batang lalaki ang nagpunta sa isang coffee shop. Pumila siya sa counter at nakahanda ng umorder. Agad naman siyang nilapitan ng isang waitress at tinanong kung ano ang o-orderin niya. Doon sa coffee shop ay mayroon din siyang nakitang ibinibentang ice cream. So nagtanong po ang bata, magkano po yung ice cream sundae ninyo? Sagot naman ng waitress, 50 pesos. So agad namang inilabas ng bata ang kanyang wallet na binilang ang barya na nasa loob nito. Nagtanong muli ang bata, magkano naman po yung plain ice cream? Sa pagkakataong ito, nagsisimula ng dumami ang tao sa coffee shop at nagsisimula na ring humaba ang pila ng mga gustong umorder. Dahil dito tila naiinis na sumagot ang waitress sa bata. 35 pesos yung plain ice cream. Binilang muli ng bata ang barya na mayroon siya. At saka sinabi sa waitress na, sige po, isa nga pong plain ice cream. Agad namang nagtungo sa counter ang waitress upang kunin ang order ng bata at isinerve niya ito sa table kung saan nakaupo ang batang babae. Nang maubos ng bata ang kinakain nitong ice cream, ay agad siyang nagbayad sa cashier at umalis na ng coffee shop. Agad namang nagtungo ang waitress sa table na pwestuhan ng bata upang linisin ito. Nagulat naman ang waitress sa kanyang nakita sa lamesa at tila nahihiyang kinuha ito. Sa mesa, katabi ng pinagkainan ng bata ay may nakalagay na tip na 15 pesos. Tip ng bata sa waitress. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Ito po ay ang generosity, mga kanyusik. No, kung tutuusin, yung bata ay may sapat siyang pera pambili ng sundae ice cream. Pero mas pinili niyang bilhin yung mas mura na plain ice cream para makapagbigay pa siya ng tip sa waitress. Na kung tutuusin, hindi nga niya dapat binigyan ng tip kasi 'di ba sinungitan siya. Parang walang pasensya sa mga pagtatanong niya kung magkano yung presyo ng ice cream. Pero hindi po nagpaapekto yung bata sa naging asal sa kanya ng waitress at binigyan pa rin niya ito ng tip, no? Sana po ay maging halimbawa po sa atin ng bata, mga kanyusik, no? Na sa kabila ng kakaunti lang ang barya na mayroon siya, tumulong pa rin siya sa kanyang kapwa. Ang pagpapakita naman po ng kabutihan sa ating kapwa, mga kanyusik, ay hindi naman nangangahulugan ng pinansyal o material na bagay. Minsan nga po, mga kanyusik, no, kung mapapansin po natin, kung sino pa yung talagang gipit din, sino pa yung nangangailangan din, sila pa yung talagang bukas palad na tumulong, na sa abot ng kanilang makakaya kahit sa maliit na halaga, ay tumutulong sila sa kapwa nila na nangangailangan. So hindi po laging pinansyal ang maaari nating ibigay bilang isang pagtulong, no, mga kanyusik. Nandiyan na po pwede tayong maglaan ng oras sa mga taong nangangailangan ng tulong, or kung halimbawa mayroong kayong kamag-anak or kaibigan na may pinagdadaanan, yung simpleng pakikinig, no, pagsama sa kanya, pagdamay sa kanya ay napakalaking bagay na para po sa taong nangangailangan ng tulong. Sabi nga po, mga kanyusik, a small act of kindness can make a big difference. Walang malaki o maliit na halaga kung ito po ay nagmumula sa pusong bukal ang pagtulong sa kanyang kapwa. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7,
Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So anumang halaga mga kanyusik ang ating ibibigay, basta ito'y nanggagaling sa ating puso, or anumang tulong ang ating ibibigay, basta ito ay bukal sa ating puso, yan po ay kalulugdan ng ating Panginoon. So yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Huwebes.